Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa description box para po mapuntahin ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? So we have here the Queen of Swords, the Queen of Coins, Queen of Cups, and the Knight of Swords. Okay, maybe some of you are in a same-sex relationship. Kung hindi man kayo in a same-sex relationship, maaring you are torn between lovers or basta meron in a third party situation kayo. Okay? And then we have here Four of Wands, Three of Wands, King of Coins, and the Sun. Okay. So, base sa mga barahan na ito, kung halimbawa man na may third party situation, maaaring may gawin na yung person ninyo about this. Okay? Pwedeng mag-commit na siya. Finally. Okay? Sa iyo. Pwedeng you will both take na the relationship into the next level. Kaya, maaaring makaramdam ka ng happiness sa mga susunod na mga araw. Kasi nga, nakapili na siya eh. Nakapag-decide na siya. Okay? Ngayon, kung in the same-sex relationship kayo, it's the same. It's just that wala namang third party na usapan. Parang, basta, mas magiging committed kayo sa isa't isa sa mga susunod na mga araw, kaya makakaramdam kayo ng happiness. Okay? And then we have here the Three of Swords, the Eight of Swords, and the Magician. Ayun nga lang, kung halimbawang may third party nga, maaaring itong third party na to mahirapan mag-let go at maaaring mag-manipulate. Okay? So, pwede kayong guluhin siguro nitong third party. Okay? Unless kayo yung third party, baka kayo yung manggulo kasi nga hindi kayo yung maaaring piliin. Okay? Pwedeng ganun yung situation. Just apply whatever it is that I am saying according to your situation. Okay? And then we have here the Page of Wands, the Ace of Wands. So, kung parang nangaakit yung third party dito, pwedeng landiin niya yung person ninyo. Nagmamanipulate nga eh. Okay, para lang patulan siya uli noong partner ninyo. Okay? And then we have here the Chariot. But the good thing about it is, pwedeng ma-resist ng partner ninyo yung panglalandi na iyon. Okay? Again, kung wala namang third party doon sa situation ninyo, maaari lang na sa susunod na mga araw, mapupuno ng excitement, okay, ng passion, ang inyong relationship, na talagang umuusad ng maganda yung inyong pagsasama. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na maaaring mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, we will see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Page of Wands, the Ace of Wands, the Tower, the Six of Cups. Okay, malaki yung chance
na yung person ninyo ay fire sign, Aries, Leo, or Sag. Kung fire sign nga yung person ninyo, at halimbawang nag-break kayo nitong tao na ito or nagkagulo, pwedeng magkapati kayo sa mga susunod na mga araw. Okay, magre-reach out yan sa inyo at lalandiin kayo at parang magkakaroon kayo ulit ng new beginning. Okay, and then we have here the Hangman, the Chariot, the Justice card, and the Five of Coins. Okay. So, pwede niyang itama yung mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo. Maaaring na-realize niya na yung mga faults niya. Okay? And pwedeng nakaramdam ito ng kalungkutan. Naramdaman niya talaga yung pagkawala mo nung panahon na naghiwalay kayo or noong nag-away kayo. Kaya parang isa yun sa mga nag-trigger sa kanya to reach out to you again para magkaayos kayong muli. Okay? Justice nga, ayun nga, gusto niyang itama yung mga pagkakamali niya. Na-realize niya yung faults niya. And Chariot, talagang gusto niya na magkaroon ng kaayusan or progress sa inyong relationship. Okay? And then we have the Four of Swords. Fortunately, marirecover nyo naman yung relationship. Okay? Pero, hindi ko alam, somehow may doubts pa din. Lalo na sa part mo. Confused ka pa rin kasi nga nagsinungaling siya sa'yo in the past and mahirap para sa'yo na totally na makalimutan yan. Pero we have here the Four of Swords na tipong you can recover from this. Pwede nyo pang maisalba yung relationship ninyo pero medyo nag-aalangan ka dito dahil nga sa kasinungalingan niya. Okay? And then we have the Nine of Swords. Ayun ang magiging kalaban mo. Yung overthinking mo. Parang mai-stress ka because of that. And pwedeng doon magmula yung mga bagay na pag-aawayan ninyong muli. Okay? So, hindi pa matatapos yung mga problema ninyo. May mga darating pa na tipong pwedeng ang ugat yung overthinking mo, pwedeng naghihinala ka na sa kanya, hindi mo na siya fully trusted, ganon, kasi nga may history. Okay? Pero tingnan natin. Seven of Coins. Pero, I think yung person mo will be very patient with it kasi alam niya, na-realize niya na mali talaga siya. Okay? Kaya tipong alam niya na hindi agad-agad na mawawala sa'yo yung mga pagdududa mo, na it will take time to gain your trust again. So, pwedeng pagtrabahuan niya yon, pagtiyagaan niya yon, and pwede itong magkaroon ng magandang kahihinatnan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn. Okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? So, we have here the High Priestess, the Knight of Cups, the Page of Swords. Parang meron kang stalker dito. May interest sa'yo. Gusto kanyang ligawan, pero pwedeng hindi mo siya pinapansin or nagpapakipot ka. Pwedeng happy ka na single ngayon or ayaw mo talagang mag-commit pa sa tao na ito. Or pwedeng siya yung single ngayon and medyo may gusto siya sa'yo pero hindi pa siya handa na mag-commit. Okay, pwedeng ganun.
pwedeng i-apply nyo according to your situation. Okay? And then we have the Eight of Cups. Kung kayo, yung hindi sure sa tao na ito, pwedeng lalayuan mo itong tao na to. Talagang hesitant ka dito. Parang may wall. Hindi ka niya ma-infiltrate. Or meron kang hinahanap na iba. Hindi mo maramdaman sa kanya yung happiness na gusto mo. Pero siya, maaaring gustong-gusto ka niya. Mas lalo pa siyang ma-in love sa'yo. And talagang gusto niya na to work things out with you. Okay? And then we have here the Queen of Cups, the Devil, and the Ace of Swords. Okay? Time will come. Mafo-fall ka rin dito sa tao na to. Ma-attract ka. Na-tempt ka. Okay? Na-in love ka din. Kumbaga nakuha niya yung kilitin mo. Okay? And Ace of Swords. So, dahil doon, pwedeng magkaroon kayo ng pag-uusap about sa sitwasyon ninyong dalawa. And then, we have here the Three of Swords and the Page of Coins. Yung iba sa inyo kasi, pwedeng you have just broken up with someone, lalo na kung yung ex ninyo earth sign din. Pero this can be you na you went through a heartache. Okay? Kaya tipong hindi ka pa ready to commit yourself here. Pwedeng hindi pa kayo naka-move on sa past ninyo. Kaya may hinahanap pa kayo na iba. Kaya iniitsupwera ninyo ang may gusto sa inyo. Pero mukhang ayun nga, matyaga naman yung tao na yun, kaya eventually maa-attract ka rin sa kanya. And then we have here the Nine of Cups. And ayun nga, magkakaramdam ka rin ng happiness with whoever this person is na nagtsatsaga sa'yo. Okay? Pwedeng siya yung maging dahilan na makalimot ng heartache mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.